Hello po, pwede pong pa-check kung naririnig yung audio ng awit ng Maynila. Thank you po. Awit ng Maynila. Good afternoon. Welcome to the 14th regular session of Romy the lang po, 13th Romy. City Council. The invocations will be led by Honorable Kuya Langapon po mo. Ryan B. Ponce from 4th District of Manila. After the call to order of the presiding officer, it will be followed by the playing of the Philippine National Anthem, while the panunumpa sa katapatan ng watawat shall also be led by Honorable Ponce. Please all stand. Sa ngala Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Itinataas po namin sa inyo ang aming bayan at ang lahat ng mga namumuno sa amin. Kasama ng aming Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, Vice Mayor Angela Leichi Atienza, mga department heads, kaming mga konsehal at ng mga opisyal ng aming mga barangay. Bigyan mo po kami ng karunungan at gabay upang makagawa ng mga plano at programa para sa aming bayan. Ama, sa araw na ito ay pangunahan mo kami ng iyong banal na espiritu sa aming mga gagawin upang ang lahat ng aming mga desisyon at plano ay pawang naaayon sa inyong kalooban. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. Hello. The regular session of the 13th City Council is now called to order. Pa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatan. Ako'y Pilipino. Sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag. Watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag. Na may dangal, katarungan at kalayaan. Na pinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Na pinakikilos ng sambayan ng mga tao.
kung marinig. Mga ma'am, mga sir, pwede po bang paki-off po muna yung ating mga audio? Thank you po. Mr. Secretary, please call the roll. 14th regular session. The honorable members of 13th City Council of Manila from the 1st District, Honorable Joaquin Andre J.D. Dumagoso, Councilor Jesus Taga E. Pajardo Jr., Present, Sir Romy. Councilor Eric Ian O. Nieva, Present. Councilor Doctora Irma C. Alfonso Huson, Present. Councilor Rosalino June P. Ibay Jr., Present. Councilor MC Bobby G. Lim Yuen. Present. From the 2nd District, Councilor Darwin Awi B. Sia, Councilor numero 1 G. Lim, Present. Councilor Ruben Dr. J. F. Benaventura, Councilor Edward M. Tan, Councilor Rod Ninong N. Laksamana, Present, Asek. Councilor John Christopher Bolong C. Present po. From the 3rd District, Councilor Attorney Ernesto Jong C. Isip Jr., Present. Councilor Pamela Pa G. Pogoso Pascual, Councilor Erlene Miley Ayacenza, Present. Councilor Timothy Oliver Tol Aizarcal, Councilor Karen C. Alibarbar, Present po. and Councilor Jefferson Jeff C. Lau. Present po. From the 4th District, Councilor Luisa Marie Lady J. Quintostan, Councilor Don Juan DJ Bagat Singh, Councilor Science A. Reyes, Present po, Sir Reyes. Councilor Kuya Doc Francis Michael U. Almeron, Councilor Kuya Ryan B. Ponce, and Councilor Eunice Ann Denise G. Castro. Present po. From the 5th District, Councilor Rafael Che P. Borromeo, Mayo. Councilor Attorney J.B. Hezon, Councilor Roberto Bobby S. Espiritu II, Councilor Raimundo Mon Ayo Panco, Councilor Chari R. Ortega, and Councilor Mark Anthony Tolmac A. Ignacio. From the 6th District, Councilor Luciano Lu M. Veloso, Present. Councilor Elmer Joel M. Par, Mabuhay, present. Councilor Christian Paul L. Uy, Councilor Volter Caloy D. Castañeda, Castaneda po, present. Councilor Pog P. Abante, and Councilor Fernando Doc S. Mercado. Ex officio members, Councilor Leilani Marie H. Lacuna, and Councilor Juliana Ray Yanyan M. Ibay. Present po, Sir Romy. Your Honor, as of 2:09 in the afternoon, we have 28 councilors present via Zoom and via face-to-face in this August chamber. Given that we have 28 members present, we now have a quorum. Majority Floor Leader, what is your pleasure? Yes, Your Honor. Before we proceed with the business for the day, I move that we suspend the rules. There's a motion to suspend the rules. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Rules are now suspended. Your Honor, I may ask the Secretary to please read all the agenda under the first reading. Mr. Secretary, Draft ordinance number, item number 1. Draft ordinance number 8910, an ordinance establishing the Losog
Maynila Program for Community-Based Public Fitness and Wellness in the City of Manila, institutionalizing barangay participation, youth engagement, and mental wellness support, and for other purposes as per basic papers. Authored by Honorable Numero 1 G. Lim. Your Honor, I move to refer Draft Ordinance 8910 to the Committee of Health as the lead committee, Committee of Barangay Affairs, and the Committee of Youth Values Formation and Sports Development. There's a motion to refer item number 1 to the Committee on Health as its lead committee, Barangay Affairs, Youth Values Formation, and Sports Development Committee. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Item number 2, Draft Ordinance number 8918, an ordinance mandating the installation of bidet in toilet seats in designated restrooms of malls, private fee charging hospitals, cinemas, restaurants, cafes, inns, hotels, and other fee charging public and private restroom as per basic papers, authored by Honorable Mark Anthony Tolmac A. Ignacio. Your Honor, I move to refer Draft Ordinance 8918 to the Committee of Health. There's a motion to refer item number 2 to the Committee on Health. Are there any objections? Please show me all the people on the screen. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Item number 3, a letter of Mr. Vicente R. Padil Jr., President of 1340 ZM Recto Neighborhood Association, Inc., with office address at 1340 ZM Recto Street, Santa Cruz, Manila, requesting for accreditation as per basic papers. Your Honor, I move to refer item number 3 to the Committee of Cooperatives, NGOs, NPOs. There's a motion to refer item number 3 to the Committee on Cooperatives, NGOs, and POs. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Your Honor, with regards to item number 4, since we've already taken this up, may I move that we lay on the table item number 4. There's a motion to lay on the table item number 4. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Item number 5, first endorsement of Mr. Joel M. Parr, Officer in Charge, Manila Barangay Bureau, relative to the approved Barangay Resolution number 004 Series of 2025 of Barangay 307, Zone 30, District 3, Manila, entitled Resolution Authorizing the Filing before the City Council of Manila the boundary dispute between Barangay 307 and Barangay 306 involving territorial boundary within the vicinity of Quiapo area as claimed by Barangay 306 for appropriate action as per basic papers. Your Honor, I move to refer item number 5 to the Committee of Barangay Affairs. There's a motion to refer item number 5 to the Committee on Barangay Affairs. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Item number 6, a letter of Mr. Jaime O. Garcia, Ponong Barangay of Barangay 903, Zone 100, District 6, Manila, relative to the approved Barangay Ordinance number 03 Series of 2025, entitled An Ordinance Prescribing the Guidelines for the Operation, Maintenance, and Regulation of the Barangay Covered Court in Barangay 903, Zone 100, District 6, City of Manila, including opening hours, schedule of fees, prohibited acts, and approval process for use and for other purposes, requesting for its review as per basic papers. Your Honor, I move to refer item number 6 to the Committee of Barangay Affairs. There's a motion to refer item number 6 to the Committee on Barangay Affairs. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Item number 7, endorsement of Mr. Joel M. Parr, Officer in Charge, Manila Barangay Bureau, relative to the approved Barangay Resolution number 05 Series of 2025 of Barangay number
662, Zone 71, District 5, Manila, entitled A Resolution Approving the Realignment, Augmentation of Extraordinary Expenses to Electricity Expenses amounting to 176,500,000 pesos, requesting for its review as per basic papers. Your Honor, I move to refer item number 7 to the Committee of Barangay Affairs. There's a motion to refer item number 7 to the Committee on Barangay Affairs. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Item number 8, a letter of Mr. Siegfried B. Hernane, Ponong Barangay of Barangay 128, Zone 10, District 1, Manila, relative to their approved barangay ordinance number 2025-01, entitled An Ordinance Strictly aims to reduce on using single-use plastic bags on the day of Monday, Tuesday, and Friday, and promoting environment-friendly alternatives to carry dry and wet goods purchased from outside and inside the jurisdiction of Barangay 128. This is applicable to all residents and business establishments in Barangay 128, Zone 10, District 1, Manila, requesting for its review as per basic papers. Your Honor, I move to refer item number 8 to the Committee of Barangay Affairs. There's a motion to refer item number 8 to the Committee on Barangay Affairs. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Item number 9, endorsement of Mr. Reynaldo A. Rojas, Ponong Barangay of Barangay 757, Zone 82, District 5, Manila, relative to their approved barangay ordinance number 01, series of 2025, entitled Implementing the Tapat Ko Linis Ko Mandate and Regulating Garbage Disposal and Providing Penalties for Violations, requesting for its review as per basic paper. Your Honor, I move to refer item number 9 to the Committee of Barangay Affairs. There's a motion to refer item number 9 to the Committee on Barangay Affairs. Are there any objection? Hearing none, motion is carried. Item number 10, transmittal letter of Mr. Ramir P. Roda, Ponong Barangay of Barangay 110, Zone 9, District 1, Manila, relative to their approved barangay resolution number 14, series of 2024, entitled A Resolution Congratulating Cristina Marie Abuganda Paguntalan of the National University for passing the March 2024 Medical Technologies Licensure Examination, MTLE, requesting for its review as per basic paper. Your Honor, I move to refer item number 10 to the Committee of Barangay Affairs. There's a motion to refer item number 10 to the Committee on Barangay Affairs. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Item number 11, transmittal letter of Mr. Ramir P. Roda, Ponong Barangay of Barangay 110, Zone 9, District 1, Manila, relative to their approved barangay resolution number 290 of 2025, entitled A Resolution Congratulating Frances Daniel Alvarez Fernandez o Pamantasan ng Lungsod ng Maynila for passing the May 2025 Philippine Nurses Licensure Examination, PNLE, requesting for its review as per basic papers. Your Honor, I move to refer item number 11 to the Committee of Barangay Affairs. There's a motion to refer item number 11 to the Committee on Barangay Affairs. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Item number 12, transmittal letter of Mr. Ramir P. Roda, Ponong Barangay of Barangay 110, Zone 9, District 1, Manila, relative to their approved barangay resolution number 20, series of 2024, entitled A Resolution Prohibiting Non-Residents of Barangay 110, Zone 9, District 1 from parking at the playground located along CP Garcia Street, corner Bulacan Street, requesting for its review as per basic papers. Your Honor, I move to refer item number 12 to the Committee of Transportation. There's a motion to refer item number 12 to the Committee on Transportation. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Item number 13, draft resolution number 8976, a resolution expressing the full support of the City Council of Manila
for the Department of Education's 2025 program to strengthen basic education services through administrative support in public schools, access to printed learning materials, and enhanced subsidies for private school teachers, including the coverage of all qualified public and private schools in the City of Manila, as per basic papers authored by Numero Ono G. Lim. Your Honor, I move that we tackle on the floor draft resolution 8976. There's a motion to tackle the said resolution on the floor. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Your Honor, I seek the recognition of the principal author, Honorable Uno Lim. Consehal Uno Lim, you are recognized. Maraming mga kasama sa atin ginagalan ng mga kasama, ito pong simpleng resolution pong ito ay nagsusulong ng buong support niyan sa Department of Education na may tatlong pangunahin pong layunin: ang pagtatalaga ng mga administrative officers para makatulong sa atin mga guro, na yung mga guro ko kasi ay para mabawasan ng kanilang mga workload, imbes sila ay mag-focus sa kanilang pagtuturo sa atin ng mga estudyante, sila ay gumagawa ng mga reports na masyado marami mga reports pang isinasubmit sa paaralan. At ang pangalawa naman ay ito po ay ang mga opisyal na ito ang mag-aasikaso ng mga papeles at ulat, pondo at clerical tasks ng ating mga guro sa mga pampublikong paaralan. At siyempre para mas mapokus ang ating mga guro sa pagtuturo. Ang ikalawa yung pamamahagi ng libreng printed textbooks at learning materials sa lahat ng ating mag-aaral. Ang ikatlo po, yung pinakamaganda gagawin ng DepEd, yung pagtaas po ng subsidy para sa mga guro. Doon sa pribadong paaralan lamang po, mula 18,000 sila magiging 24,000 na. Ito po ay malaking benepisyo po ang hatid nito sa higit almost 267,000 mag-aaral at libo-libo sod. Dahil dito hinihiling ko po ang inyong suporta at agarang pag-aproba po sana sa resolusyong ito. Maraming salamat po sa ating mga. Maraming salamat, Consehal Uno Lim. Majority Floor. With that, Your Honor, I move that we dispense with the period of discussion and debate and amendments. There's a motion to defer the period of discussion, debates, and amendments. Are there any objection? Hearing none, motion is carried. Your Honor, I move to approve draft resolution 8976. There's a motion to approve the said resolution. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Item number 14, draft resolution number 8977. A resolution urging the Bureau of Internal Revenue, BIR, and the City of Manila to issue clear guidelines, streamline procedures, and provide assistance to taxpayers on the capital gains tax exemption for the sale of a principal residence as per basic papers, authored by Honorable Numero Uno G. Lim. Your Honor, I move that we tackle on the floor draft resolution 8977. There's a motion to tackle the said resolution on the floor. Are any objections? Hearing none, motion is carried. Your Honor, I seek the recognition of the principal author, Honorable Uno Lim. Consehal Uno Lim, you are again recognized. Maraming salamat po, Madam Presiding Officer, at sa ating Majority Floor Leader, sa ating mga kasama. Your Honor, ang resolusyon naman pong ito ay simple lamang humihiling sa ating BIR Manila at siyempre sa ating lungsod ng Maynila na maglabas ng malinaw na gabay sa ating mga taxpayer, lalong-lalo doon kanilang mga property. Pasimplihin ang proseso at magbigay ng tulong sa mga nagbabayad ng uwis tungkol sa exemption po sa capital sa pagbenta ng mga pangunahing tirahan, lalong-lalo yung kanilang mga bahay. Ang resolusyon pong ito ay para sa kapakanan ng mga pamilyang Manilenyo na nagbebenta ng kanilang pangunahing tirahan. Ayon na po kasi sa batas, kapag ang kabuang kita mula sa nagbenta ng bahay ay ginamit para bumili o magpatayo ng panibagong bahay
sa loob po ng 18.1, hindi na ho dapat papatawan ng 66% capital gains tax. So, ito po ay hindi sila pwedeng i-charge. So, ngunit po sa totoong sitwasyon na nangyayari, maraming kababayan ho natin, lalong-lalo sa lungsod ng Maynila, hirapan dahil sa maguluhong proseso, kakulangan, tagal na pagproseso po ng refund. So marami pa rin ho ang nagbabayad buwis kahit hindi ho dapat. So dahil hindi nila alam ang tamang hakbang o nahihirapan ho sa requirements, sana ho maayos din ho ng ating BIR Manila po ng ating assessor's office. Ito ay simple lamang, ang ating hinihingi ay malinaw at madaling sundan na gabay at checklist mula sa BIR at sa ating information drive para alam ng ating lahat, ng ating mga Manileño ang kanilang karapatan, mga help desk at online portal para mabilis ang serbisyo sa ating mga barangay, bangko at real estate practitioners. Meron po tayong real estate practitioners sa Manila para makapagbigay din ng information dati sa atin mga nagbebenta ng atin mga properties para tamang impormasyon. Sa atin mga kasama, ito ay simpleng hakbang po para tiyakin ang ating mga ay hindi din ho nabibigatan at nagagabayan ho ng tama na siyempre yung 6% capital gains tax ay napakalaking bagay din ho sa kanila. Dahil dito ako po ay nananawagan po sa inyo lahat na sa ngayon po natin sana at aprubahan ng resolusyong ito para siyempre ho sa kapakanan din po ng ating mga kapwa Manileño. Maraming salamat po. Maraming salamat, Consul Uno Lim. Majority Floor? Yes, with that, Your Honor, I move that we dispense with the period of discussion and debate and amendments. There's a motion to dispense with the period of discussion, debate, and amendments. Are there any objection? Hearing none, motion is carried. Your Honor, I move that we approve draft resolution 8977. There's a motion to approve the said resolution. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Item number 15, Your draft Honor. resolution number. May as item number 15, I move to lay it on the table. There's a motion to lay number 15 on the table. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Item number 16, draft resolution number 9010, a resolution expressing deep appreciation and gratitude to the United States government for providing fund of approximately 13.8 million at 250,000 US dollars to the United Nations World Food Program, WFP, last July 2025 to augment the Philippine government's life-saving response to victims of severe rains and flooding caused by 3 consecutive storms and the enhanced southwest monsoon in the following month of August. Another 13.8 million was provided for emergency shelter assistance and hygiene kits to thousands of families remaining in evacuation centers as per basic papers, authored by Honorable Luciano, Lu, and Veloso. Your Honor, I move that we tackle on the floor draft resolution 9010. There's a motion to tackle the said resolution on the floor. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Your Honor, I seek the recognition of the principal author, Honorable Lou Veloso. Consuelo Veloso, you are recognized. Konsehal Lou Veloso. Hello? Nadidinig po ako. Hello? Yes, Consul Lou. Tuloy lang, tuloy. Hello? Nadidinig po ako? Yes, Yes. it's very clear. Mahina Yes. po kasi. Yes, Your Honor. Your Honor, thank you po. This is just a simple resolution, Your Honor. Malaking bagay po ito para sa ating mga kababayan. Dahil sa nakaraang sunod-sunod na pag-ulan ay natulungan tayo ng ating mga kapitbahay, lalong-lalo na ang Amerika, na siya namang talagang parati na gumagabay sa atin. So, yeah,
dapat lang na bigyan natin sila ng pasasalamat at sana po ay mabigyan din sila ng CP kung sakaling ito ay maipasa ay may padar Go ahead, Lou. natin ng pasasalamat sa kanila. Maraming salamat. Maraming salamat, Consul Lou Veloso. Majority Floor. Hello? With that, Your Honor, I move that we dispense with the period of discussion and debate and amendments. There's a motion to dispense with the period of discussion, debate, and amendments. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Your Honor, I move that we approve draft resolution 9010. There's a motion to approve the said resolution. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Item number 17, draft resolution number 9011. Your Honor, Your Honor. Your Honor. Consul Lou Veloso. Yes, Your Honor. Gusto ko lang pong ipahayag na sana ay lahat ng present ngayong hapon na maging at mapadala ng CP ang embassy po ng Amerika. Mr. Secretary, please take note of the manifestation. Thank you, Consul Lou Veloso. Item number 17, draft resolution number 9011. A resolution directing the Manila Police Department and the Manila Traffic and Parking Bureau to intensify the campaign on pedestrian safety by strictly enforcing and apprehending motorists who violate Republic Act number 4136, otherwise known as the Land Transportation and Traffic Code, and fail to yield the right of way to pedestrians in marked or unmarked crosswalks intersection as per basic papers authored by Honorable Elmer Joel M. Parr. Your Honor, I move that we defer draft resolution 9011 as requested by the principal author. There's a motion to defer item number 17. Are there any objection? Hearing none, motion is carried. Item number 18, draft ordinance number 8911, an ordinance granting special tax incentives for houses which employs the use of renewable energy as per basic papers authored by Honorable Attorney J.B. Hess Hizon. Your Honor, I move to refer draft ordinance 8911 to the Committee of Ways and Means as the lead committee and the Committee of Science and Technology. There's a motion to refer item number 18 to the Committee on Ways and Means as its lead committee and Science and Technology committees. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Your Honor, since we don't have any more items on our regular agenda, but we still have three more items to tackle. First, we have here a resolution amending certain provisions of local disaster risk reduction and management fund investment plan, general fund, and trust fund of calendar year 2025. This is resolution number 2, series of 2025 of the Manila City Disaster Risk Reduction and Management Council. Your Honor, I move that we adopt and approve this said resolution subject to style. There's a motion to approve the said resolution subject to style. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Your Honor, we have here another, it's an ordinance requiring all national government agencies, offices, and government corporations, including the contractors, to coordinate with the city government of Manila all project planning and implementation to be introduced, rolled out, or implemented within the city of Manila, principally authored by Honorable Luisa Marie Lady Quintos Tan. I move to approve this on first reading. There's a motion to approve the said ordinance on its first reading. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. 1 minute recess. 1 minute recess is declared by the chair. Your Honor, Was that Consihal Your Honor, Lou Veloso? Fogabante po, ma'am. Konsehal Fogabante po. Ah, sorry. Consihal Abante? We're still on recess, Your Honor.
Okay, session resumed. Majority floor. Yes, Your Honor. Your Honor, aprubahan na ba yung resolution na pinapasa ni Councilor Lady? Repeat it and speak slower. Sorry po. Your Honor, just want to ask, na approved na ba for first reading yung resolution? Kasi kakarit ko lang po nung resolution, sabay next ko agad narinig is approval na kaagad. I just want to know if yung resolution po ni Councilor Lady Quintos is already approved or not. It's already approved, Your Honor, with the first reading. We're now going to the second reading. Hindi ba tayo magbabatuhan before you approve it for first reading? Naaprubahan na Sorry. po natin. Tapos na po tayo sa first reading, Your Honor. We'll be going to the second reading. So Okay, maybe thank you po. if you want to object on the second reading, you may do No, so. but I've already ruled, so we are already on the second reading. Thank you, Consihal Fogabante. Majority Thank you. floor. Your Honor, for second reading, we have here an ordinance requiring all national government agencies, offices, and government corporations, including the contractors, to coordinate with the City Government of Manila, all project planning and implementation to be introduced, rolled out, or implemented within the City of Manila. Principally authored by, nagsasalita pa po ako. Nag-resume na po ba tayo? Principally authored by Honorable Luisa Marie Lady Quintos Tan. Your Honor, I move Medyo- that we tackle on the floor Yes po. for second reading the said ordinance. There's a motion to tackle the said resolution on the ordinance on the floor. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Your Honor, may I seek Hello the po, recognition mag-excuse- of the mag-excuse principal po tayo, author, Honorable Luisa Marie Lady Quintos Tan. Consihal Attorney Lady Quintos, you are recognized. But before you proceed, can I please request all the members that are in the Zoom meeting now to turn off first your audios so that we have a clearer correspondence? Thank you. Consihal Attorney Lady Quintos, please continue. Thank Hello you. po, Bay. Thank you, Madam Presiding Officer and Second Majority resume na po Floor ba tayo? Leader. Hold on. Okay, thank you. Please turn off all the audio. Thank you, unless you will speak in a bit. Thank you, Consihal Attorney Lady Quintos. Yes, thank you, Madam Presiding Officer and Majority Floor Leader Monyo Bangko. I rise today to introduce this ordinance that seeks to strengthen coordination between the national government and the City of Manila. Hence the said title, an ordinance requiring all national government agencies, offices, and government corporations, including contractors, to coordinate with the City Government of Manila all project planning and implementation to be introduced, rolled out, or implemented within the City of Manila. Despite the presence of Republic Act 7160, specifically the Local Government Code, and the implementing rules and regulations of the DALG, the said provisions has not been made observed and fully executed, since there are a number of projects from the national government that has not been coordinated and approved by the City Government of Manila. Furthermore, Section 2, subsection C of the Republic Act provides that as a policy of the state, it requires all national agencies and offices to conduct periodic consultations with appropriate local government units, non-governmental and people's organizations, and other concerned sectors of the community before any project or program is implemented in their respective jurisdictions. Furthermore, this same Republic Act entails that national agencies and offices which with project implementation functions shall coordinate with one another and with the local government units concerned in the discharge of these functions. They shall ensure participation of local government units both in the planning and implementation of said national projects. This measure mandates that all national government agencies, including the same as stated in the title, should formally coordinate with the city government prior to the commencement of any project within Manila. It is not intended to hinder progress, but rather to ensure that development within the city of Manila is strategic and inclusive and responsive to the needs of our constituents. By institutionalizing collaboration, we
will further avoid redundancy, prevent unnecessary delays, and ultimately deliver better services to our people. So I humbly asking the support of my members of the 13th City Council to support in this draft ordinance po. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Consuelo Attorney Lady Quintos. Majority Floor. Yes, with that, Your Honor, I move that we open the period of discussion and debate. There's a motion to open the period of discussion and debate. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Your Honor, since I think there's no one who wants to discuss about this ordinance, I move that we close the period of discussion and debate. There's a Your Your motion. Honor, Your Your Honor, Honor, if I'm Your Honor. Yes, please state your name. Your Honor. Is this Consejalo Veloso? Consejal Uno Lim. We cannot see you. Can you please turn on Your your Honor. video? Consejal Uno Lim, you're recognized. Your Honor, just like to make some manifestation or comments regarding that ordinance. Your Honor, President BBM made a statement regarding the national agencies coordinating with local government units, and he made a directive and sending a clear message on the effective governance in infrastructure and other government's projects involve local partners from the outset. Of course, by requiring LGU approval, and of course, his administration aims to avoid project delays and overlapping efforts, and of course, ensure that community needs and safety concerns are integrated. And ito lang ho, yan lang na ang ating presidente na he emphasized during his inspection nung last Sunday, 2024, nung project on Cannon Road into Benguet, na early stated na he wants local government approval before national agencies start infra projects underscoring your LGU consent. So this ordinance is very timely, and of course, according din po doon sa latest na news agency, the directive comes, of course, following reports of delays, overlaps, and implementation gaps in several infrastructure projects caused by the lack of LGU consultation. Medyo hindi ko lang ho kasi nabasa yung ordinance po ng ating kagalang-galang na konsehala, pero noting that securing, sana dito ho, sa ordinansa na ipinapas sa atin, malagay ho ng securing yung local permits would lead to smoother coordination sa atin and more use of and stronger accountability to affected communities. Usually, Your Honor, during the committee hearings, hindi lamang ho mga infra projects, nababypass ho talaga ang LGU ho natin. Minsan, nagugulat na lang ho tayo na nag-i-start na lang ho sila dyan. Sasabihan na lang na pag may nangyayari na, saka na lang ho tayo naabisuhan. Tingin ko, this is very timely na magkaroon ng ordinansa natin. Kaya lang, since meron hong direktiba ngayon ng atin hong presidente patungkol ho dito, na meron ho siyang, since we will be having our local version of this ordinance, ang tanong ko lang ho sa atin hong konsehala na meron ho kasi siyang kapag tayo ho ay gumawa ng ating sariling local version, siguro pwedeng incorporate din po natin yung mga, kung meron ho siyang gagawing dito o maglalagay ho siya ng mga ganitong panukala, pwede ho nating ilagay dyan kasi meron na rin ho siyang direktiba na
baka maglabas din ho siya ng executive order na dadaan na ho talaga sa lahat ng local government unit, lahat ng mga national projects po natin. Hindi ko lang ho kasi nabasa yung ating ordinansa, Your Honor. Pero ito po, yun lamang ho, ano ho yung magiging mga local permits lang ho ba ang sa pag dito po, Your Honor? Gusto ko lang ho matanong sa atin hong pangunahing may akda. Consel Attorney Lady Quintos. Yes, Consel Una, if you may repeat your inquiry po sa dinami po ng your manifestation of support, but hindi ko po nakuha yung pinaka-inquiry niyo po with regard sa draft ordinance po. Kasi sa atin hong yung presidente po natin naglabas na rin ho ng direktiba na lahat daw ng atin hong mga national projects ay kailangan na sa LGU, approval ng mga LGU before ma-implement po ito. So meaning katulad ho ng mga practice requiring national, particularly po yung DPWH, to secure approval from LGUs before implementing infrastructure or national government funded. Nung Sunday lamang po to, and this directive comes after reports of delay. So baka ito po nagbigay ho siya lamang, and since magpapasa ko tayo ngayon itong ordinansa, baka sana kung pinalang siguro natin dyan sa local version po natin sa ordinansang yan, yung baka magkaroon lang ho ng conflict kasi magkakaroon na ho ng ganito ho talagang ba ang ating Pangulo para hindi lang ho magka-conflict. Pero kung sakasakali man, siguro mas i-enhance and strengthen lang ho natin kasi sa pagdinig ho natin talaga ng mga committee hearings ho natin, talaga nababypass ang local government units ho natin. Siguro mas i-emphasize ho natin, ano ho ba talaga ang kailangang hahanapin ho ng konseho ng may sa mga national government projects. So siguro kailangan aside from the local permits, siguro yung mga traffic congestion, isa ho sa mga kailangan hanapin ho natin yan. Like yung mga hinilad projects po natin, yan ho yung pag nagbubungkal ho sila, ang nangyayari ho dyan, hindi natatamaan ho yung mga areas, yun po yung MMDA po, Yes. hindi na ho yung mga areas po doon na mga barangay na apektuhan ayos. So marami hong mga gray areas so sana na mapag-aralan pa. So hindi ko ho kasi nakita yung ordinansa na siguro sa ano ho ba dapat ang ilagay natin na hahanapin ho natin aside from secure approval lang from Yes. Your Madam Honor, Presiding Officer. Consel Attorney. Consel Yes, Attorney but- Lady Quintos. Yes. Before I answer po yung pinaka-inquiry ni Konsehal Uno Lim, I'd like to add that part of the devolution plan includes po ang pagpasa po sa LGUs ng mga ganitong coordination or collaboration po. It is further to prevent, let's say, ghost projects na dapat po mas tinututukan po ng City of Manila para po ma-avoid yung mga hindi nating inaasahang mga sakuna or calamity na nangyayari pag tuwing may baha po tayo or the like scenarios. Furthermore, let me read po a few of the sections in this draft ordinance. To answer po the inquiry of Konsehal Uno Lim, Section 2 of the draft ordinance, coordination by national agencies and offices. National agencies, offices, and government corporation, including the winning contractors and its subcontractors whose projects are to be implemented within the City of Manila, shall coordinate with the City Government of Manila through written correspondence with relevant information of the initiative or project to the Office
of the Mayor in close coordination with the Office of the City Administrator and the City Planning and Development Office. Section 4 also provides certification of coordination. Prior implementation of any project or initiative by the national government agencies, offices, and government corporation, a certification of coordination issued by the Office of the City Mayor through the Office of the City Administrator and the City Planning and Development Office shall be required, provided that no permit, clearance, or any other document issued by the City Government of Manila in relation to projects within the City of Manila shall be granted to national projects without presentation of the said certificate of coordination. So again, let me reiterate that this ordinance is not to hinder po yung mga projects na ipinapasa po natin na ipinapasa sa national na ginagawa po within the jurisdiction of the City of Manila, but yet to better po yung pagpapababa ng mga proyektong ito pag meron po tayong close coordination with the Office of the Mayor, the City of Manila, and the other respective offices na kinakailangan po. So, yun po, ang pinaka-main na kailangan na kunin ng contractor or yung mga national agencies po natin and offices. Madam Okay, Chair. maraming salamat, Consul Attorney Lady Quintos. Konsehal Irma Alfonso, were you raising your hand earlier to be Yes. recognized? Okay, Konsehal Attorney, Your Honor. Konsehal Your Honor. Dr. Thank you. Alfonso, recognized. Thank you po. Ang pagkakaintindi ko po kasi, correct me, kapag meron po tayong proper coordination, is it also as good as saying na part po tayong local government ng planning nila? Is it as good as that, Your Honor? May I ask the author? Thank you. Konsehal Attorney Lady Quintos. To answer Konsehal Irma po, somehow, before implementation of any project or initiative, from the moment of the planning up until the implementation, meron pong proper coordination with the City of Manila because paano na po natin madedepensahan or paano mas papapatiba yung isang proyekto kung sa implementasyon pa lang po ay hindi na tayo kasama at doon na lang po tayo hahabol sa dulo. So it goes without saying na kailangan po from the inception or from implementation up to from the planning to implementation, mas mainam po na may proper coordination with the City of Manila. And the certification of coordination is makuha po from the Office of the Mayor. Yun lamang po. To answer the inquiry of Konsehal Irma. Maraming salamat, Konsehala Attorney Lady Quintos. Konsehala Dr. Irma, are you satisfied Yes. with the answer? Yes, no, the reason why I asked that was it is a question of Onolim, of Councilor Onolim, Your Honor. Part ang national government ng planning. That's why they have to get the certificate of coordination. Tayo ng implementation, ng planning, ng implementation, at yung buong proseso, Your Honor. That is precisely the reason why I asked the question. In answer to the question of Councilor Dean, Your Honor. Thank you. Thank you, Konsehala. Your Honor. Your Honor, Your Honor. Oh, wait, please wait to be recognized. Konsehal DJ Bagaching, you are recognized. Thank you, Your Honor. I just want to say that if one is for good, proper governance, this legislation is proper and is just timely, but it's sad that it has to be legislated pa eh. You know, dapat din na nile-legislate ito eh, dahil kung sino man ang merong gustong gumawa ng kahit anong bagay sa Manila, dapat dumaan sa mayor o sa city government, di ba? Basic na basic yan eh. Alam niyo po, Your Honor, last few days ago, I watched on Facebook or on TV. An official of Bulacan, a province, said, 600 flood control projects, hindi namin alam to, di duman sa amin to. 600 flood control projects and many of them faltered, many of them cracked. Diba? It's crazy that 600 projects didn't pass through the local government of a province, let alone Manila, the capital of the city. Nobody has a right to be an independent republic in the city of Manila. Nobody.
You have to pass to the mayor, let alone FYI man lang. Di ba? FYI man lang is the least. Pero dapat, from the start, from the get-go, kasama na ang city government sa anumang pinaplano dito na gagawin dito sa lungsod na to. Napaka-basic nito and I support this measure. Napaka-basic nito, dapat di na nile-legislate ito pero kailangan dahil sa structure ng sistema dito sa bansa, dapat is i-legislate pero dapat hindi na as people in government, as public servants, dapat instilled na to nature, dapat second nature na sa atin to coordination, FYIing. And especially in Manila, we have a man who's leading us with a man of a vision and a man with a plan. Di ba? And we will not allow people just to do anything in the city without any coordination. Tapos papalpak yan. Di ba? We will not allow that. The mayor will not allow that. The vice mayor will not allow that. So this measure is very, very important, Your Honor. And as minority leader, we have no qualms with this and we fully support this measure. And with that, Thank you. we yield, Your Honor. Thank you. Thank you. Mr. Secretary, please take note of the manifestation of support by Consihal DJ Bagaching. Your Honor. Wait, hold on. Consihal, yes, I would like to call on Consihal Par. You raised your hand earlier. Would you still like to Yes speak? po. Consihal Par, Yes po. you are recognized. Yes po. Maraming salamat po. Officer. Ako po ay lubos na sumusuporta sa ordinansang ito. Dapat lang po na mabigyan po ng busina yung ating mga pinuno ng bawat syudad, ang ating local city government. Tayo rin naman po ang makikinabang kung maganda ito at tayo rin po mapiperwisyo kung sakali pong sasablay yung mga programa at proyekto nila. Kaya dapat na may coordination, certification, o masasabi natin na tama ng lungsod o ng kahit anong lungsod. Tama lang na gagamitan ng pondo ng nasyonal, ang lokal, with all due respect. Kailangan na may basbas o in coordination na ayon sa pananaw ng nanunungkulan sa lokal na gobyerno. Mayor Isko Moreno at ni Chi Atienza, nakita naman po natin ang mga pagbabago. Marapat lamang na alinsunod sa kagustuhan po ng ating presidente at ng Pilipinas, ng gobyerno ng Pilipinas ay naaayon na po sa panahon na ito para hindi po masayang ang inisyatibo ng nasyonal na gagawin sa lokal. With all due respect po sa mayor at sa sangguniang panglungsod ng Maynila, marapat lamang po na suportahan ang ordinansang ito. Lubos po akong sumusuporta, 1,000%. Maraming salamat po, Your Honor. All right. Maraming salamat, Consihal Elmer Par. Mr. Secretary, please take note of the manifestation of support. Meanwhile, Your Honor, no, Consihal hold on. I would like to call on Consihal Tol Mac Ignacio, and then I will give you the floor later, Consihal June Ibay. Consihal Tol Mac Ignacio, you're recognized. Madam Chair, nais ko lang ipabatid yung aking malakas at matinding suporta para sa ordinansang panukala ni Konsehala Lady Quintos. Dahil hindi lang ito napapanahon, alam naman natin yung mga issue na pinag-uusapan ngayon sa national regarding dyan sa mga pondo-pondo na ninanakaw, especially itong flood control. Ito ang pinakamagandang ordinansang nadinig ko magmula nang pumunta ako at naupo ako bilang konsehal ng Distrito 5 ng Maynila. Napapanahon lang at naaayon lamang sa ating mga kababayan na malaman nila kung saan dinadala at paano ginagamit yung pondo. At tayo naman bilang lingkod bayan, dapat din tayong maging watchdog ng nasyonal dahil hindi natin nakikita at hindi natin nalalaman kung ano-ano yung mga ginagawa nila at kung paano nila binabalasubas yung pondo. So itong panahon na ito, sa tingin ko, napakaganda ng ordinansang ito. Ako po ay talagang sumusuporta at sa ano yung mga ginagawa ng mga congressman at hindi nila sayangin pondo ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Consihal Tol Mac Ignacio. Consihal June Ibay, you are recognized.
Your Honor, magandang hapon po. Napakaganda po ng ordinansa. Maging realistic po tayo. Na pagka nakikita na lang ang problema, saka nakikita ang LGU or kanino tumatakbo sa executive leaders natin, tumatayo bilang ama. Kaya sana hindi lang pagbibigay ng paggalang, kung hindi gawin isa batas talaga na ibaba ang na magkaroon ng clearances sa local government. Kung saan even po ang national natin, Your Honor, na kung saan ang Department of Economic and Planning Development under Chapter 18, ensuring security and public order po dito, na kung saan kailangan talaga improve public safety through partnership among local government unit and communities to ensure the public safety of the government. Kaya po, Your Honor, ako po, kung 101% si Konsehal Par, ako po ay 1,002 kinain na ordinansa ni Konsehal Lady Quinto. Maraming salamat po, Your Honor. Maraming salamat. Konsehal Jun Ibay, Konsehal JB Hizon, you're recognized. Maraming salamat po, Madam Presiding Officer. Ako rin po ay nagpapahayag ng aking suporta dito po sa napapanahon na ordinansa na to. Siguro po, hindi naman po alintana sa iba. Ang aking ama ay dating kongresista rin po dito sa 5 Distrito. At nung panahon po na kongresista ang aking ama, ang alkalde po noon, ang ama rin po nung ating current na Presiding Officer, si Vice Mayor Chi Atienza. Nung panahon po ng aking ama, pagka po meron po siya mga gustong gawin na proyekto, naikipag-coordinate po ang aking ama noon sa lokal na gobyerno. Hindi po kami magkakampi sa politika ng mga panahon na yon, pero nagbibigay po ng respeto noon ng aking ama pa nagpapagawa po ng proyekto. Nakwento niya sa akin ng rason dati kung bakit. Bakit kailangan makipag-coordinate pagka po magagawa ng proyekto sa local government? Kasi po ang may hawak ng mga datos ang local government. Isang example po, kunyari na lang, layo tayo sa flood control project. Pag magpapagawa ng eskwelahan, sino ba ang may datos kung saan dapat ilagay ang mga classroom ng eskwelahan kung saan kailangan? Di ba ang local government ang may hawak niyan? Hindi naman hawak po yan ng national government. Siyempre po, naka-devolution yan. Ang may hawak na tamang datos kung saan ka dapat magpagawa ng mga classroom dahil nandoon ang demand ay ang local government. Tandaan po natin, hindi po unlimited ang pondo kahit ng national budget. Kaya po maganda po kung ano man po ang magagastos na budget ng ating national government, kailangan po natatama rin po ito, nadadala po ito sa mga tamang pagdala ng proyekto. Yun po ang navivision ko po pagka po ma-apply po itong ordinance ng aking kasamahan, Konsehal Lady Quintos, na pagka po nagkaroon ng tamang koordinasyon ang national at ang local government, ng pondo po na ginagastos ng pera ng taong bayan ay mapupunta po sa mga dapat puntahan ng actual na pera. Dapat po, hindi pa kailangan siguro po lalo na ngayon panahon ito, matandaan po natin, ang national at ang local hindi po magkahiwalay. Magka-partner po tayo sa nation building. Kaya po naniniwala po ako, ang pagpasa ng ordinansa na to ay ang unang hakbang upang ma-solidify po ang pagiging mag-partner ng national at local government. Nakisimula po yan sa usapan. Yun lang po, maraming salamat po. Maraming salamat, Konsehal Attorney JP Hizon. Mr. Secretary, please take note of the manifestation of support. Konsehal Joaquin Damagoso, you're recognized. Your Honor, maraming salamat po. Tumatayo po ako dito, Your Honor, nagpapahayag din ng suporta para sa itong ordinance dahil importante po talaga na kailangan natin mag-coordinate ng isa't isa. Hindi pa pwede po na gumagawa lang po ng national government or iba't ibang mga contractors or kung ano man ng mga projects nila without getting proper approval po sa ating city. Kasi ito naman po yung mga tao natin is mas nakakaalam sa ating lugar because we are Manileños at kailangan din ng approval ng city para makita natin kasi tayo lang naman talaga sa konseho ay may puso para sa tao and we can see the other people being affected of kung anumang substandard na gusto nila or standard na projects na ang pwede lang po na gawin nila. So we have to set a standard and for that we need to oversee their future projects. So it can't just be back then
nahahayaan lang po sila gumawa ng gusto nila dahil pinapayagan na po natin why nobody's talking about it. It's already part of the government code pero hindi rin nila ginagawa kasi hinahayaan lang din po natin because no actions being done. So, buti na lang po is nakaisip po yung ating konsehal ng talagang ways na para matutukan po sila. Hopefully from the start at hanggang katapusan ng project na kung anumang gagawin nilang maganda para sa ating syudad is mababantayan din natin at makakuha din sila ng approval sa atin. Yun lang po, Your Honor. Thank you. Maraming salamat, Konsehal Joaquin Domagoso. Your Honor. Konsehal Ryan Ponce, you are recognized. Your Honor. Hold on. To those that are in Zoom, after I call on everybody on the floor, I will call Konsehal Fogabante. So, Konsehal Ryan Ponce first. You're recognized. Maraming salamat po. Ako po ay nagpapahayag ng aking buong pusong pagsuporta sa ordinansa na ito sapagkat basic po ang ating paggugobyerno. Ang kapangyarihan ng bawat local government unit ay malinaw nakasaad sa ating konstitusyon. At yan po ay mas pinagtibay pa ng local government code. Kaya't nararapat lamang na ang lahat ng proyekto ng nasyonal ay dumaan sa local government. Unang-una, ang nananagot po sa tao, ang local government. Pag nakita po nila ang isang kalye na binaha, pag nakita nila ang isang tulay na walang ilaw, miski ang tulay na yan ay pinangangasiwaan ng national government, ang minumura, ang sinisisi ng tao, local government. Kaya nararapat lamang na yan po ay i-coordinate sa atin. Yan po ay malaman ng ating local government sapagkat hindi naman natin may pagkakaila. Araw-araw, ang nakaharap niyang proyekto na yan ay ang mga local government officials. Kaya nga 2 days ago, nagsalita po ang ating Pangulo, no less than the President himself said na kailangan idaan sa mga LGU ang project ng national government. Kaya ako po ay buong pusong sumusuporta sa ordinansa ng ating kasamahan na si Konsehala Lady Quintos. At sana po, maisama po ang inyong lingkod bilang isang co-author sa ordinansang ito. Salamat po. Maraming salamat, Konsehal Ryan Ponce. Mr. Secretary, please take note of the manifestation of support. Konsehal Awisia, you are recognized. Maraming salamat, Your Honor. Ako po magpapahayag lamang ng 1,500% sa ordinansang ito. At magbibigay lang din ng konting halintulad. Yung pong nangyayari ay para lamang po sa kabayan sa isang pamilya. May ama, may ina, may anak. Dumarating lang yung time, yung anak, sa tulong ng kanyang ama at ng kanyang ina, lumalaki na siya at nakukuha niya na yung goal niya. At nakakapagtrabaho na, nung nakapagtrabaho na, gusto niya na mag-decision mag-isa. May paggagawa sa bahay na hindi niya ikukonsulta ang nanay niya at saka ang tatay niya. Yun po yung magpapakita ng paglaki ng ulo o tinatawag na pambabasto sa iyong mga magulang. Walang pinagkaiba po sa syudad ng Maynila yan. Meron po tayong ama at ina ng konseho at ama ng syudad na si Yorme Isko Moreno. Kahit naman po sino, nakapag-aral man o hindi nakapag-aral, alam yung sistema na kailangan mong magpasintabi, magpaalam sa anumang gagawin mo sa syudad ng Maynila. Sapagkat sabi nga ni Konsyala Ryan, masisisi ang ama ng Maynila. Kapag ginawa mo ang isang bagay dito sa lungsod ng Maynila nang walang abiso sa ama ng lungsod ng Maynila, ay pagkapakita ng kayabangan, paglaki ng ulo. Kasi kahit namang napakasimple lang naman, ihingi ka ng permiso, ihingi ka ng permit, bago mo gawin yung dapat mong gawin. Hindi yung iyak lang ng iyak. Gumawa na ng mali, iyak pa ng iyak. Ang simple lang. May mga, hindi rin tayong kaalyadong mga congressman na ginawa, nagpakababa, nagpunta sa syudad ng Maynila, nakipag-coordinate sa ama ng Maynila, at kumuha ng mga permit. Anong ginawa ng ating butihing mayor? Pinayagan sila. Ngayon, ano ngayon ang kaibahan sa kanila? Mayabang po sila. Maraming salamat po. Maraming salamat, Konsehal Awisia. Konsehal Tol Circle, you're recognized. And then I will Maraming salamat proceed po. to Konsehal Abante after.
Consiel Maraming Gatchalian. salamat po, Madam Presiding Officer. Ako naman din po ay naghahangad po ng aking suporta, hindi lang po sa punong Mayakda, kundi po dito sa kinalalaman ng batas po na ito. Dahil rin naman po dito sa lungsod ng Maynila, nung nagkaroon na po tayo ng pagkakataon na maibago po at ayusin po natin ang kalooban po ng pamalang lungsod, ay talaga po nilagay natin sa ating mga prioridad na maging maayos, transparent at alam po ng taong bayan na mga ginagawa po ng ating mga taong gobyerno. Kaya nga po gusto ko po ilahad yung aking suporta dahil ang direksyon po ng pamalang lungsod ay patungo pa rin naman po doon. Gusto po natin na hindi lang naman po tayo kumukontra, hindi lang naman po tayo ay basta-basta po gumagawa ng sarili nating mga diskarte, kung hindi ito po ay well coordinated po sa lahat po ng agencies ng national na government, sa lahat po ng department, ng pamahalang lungsod. Kaya naman din po ito ay ang pagkakataon din po natin para mas mai-prioritize at maipakita po na ang lungsod po ng Maynila ay may gobyernong nagtatrabaho araw-araw, nagpapakita ng effort at siyempre po may malasakit po para po sa lahat ng tao. So I hope po sa pagpapasa ng ating ordinansa po na ito ay maipakita po natin ang ating strong-willed na government na talagang sisiguraduhin po natin na ang paglilingkod po natin ay lahat po ay makikita at mararamdaman po ng bawat isa dito po sa ating lungsod. Yun lamang po, Madam Presiding Officer. Maraming salamat. Maraming salamat, Consiel Tol, Sir Cal. Mr. Secretary, please take note of the manifestation of support. Consejal Fogabante, you are recognized. Thank you, Madam Presiding Officer. Ating principal author, no, just want to be clear kasi wala ho kami nakuhang kopya ng ordinance na pinapasa na today. Ano ho ba to talaga to? Is it coordination? No, if there's any project na gustong gawin, any national project na gustong gawin sa ating lungsod or sa aming distrito, kailangan ho ba namin simply coordinate lang with the local government coming from the local government and the mayor? Thank you po. Consiel Attorney Lady Quintos. Yes, Madam Presiding Officer, to answer po Consiel Fogabante's question, yes po, this ordinance mainly targets coordination po of the national government to the local government units. Therefore, the requirement of the certification of coordination, makuha lang po nila yon from the Office of the Mayor with the Office of the City Administrator and the Office of the City Planning para rin po simula sa policy formulation stage and the implementation stage of the project ay nakaalalay at kasama po sa usapan ang local government with the national projects. Gaya din po ng it is a long time policy of the government ng lungsod and also ng buong Pilipinas yung devolution po natin wherein may decentralization po ang mga proyekto ng national going to the local governments para din po magtulungan sila. Yun po, Madam Presiding Officer. Maraming salamat, Consiel Attorney Lady Quintos. Consiel Fogabante, are you satisfied with the answer? Meron pong clear, gusto ko lang pong i-clear, Your Honor. Thank you, Madam Presiding Officer and Councilor Lady Quintos. No? Just want to clear, no? So, this is just a way for us to be able to work together properly. Pero hindi naman necessarily para dumating sa pagkakataon na i-disapprove or hindi aprubahan ng local government. For example, ng isang congressman or ng isang national agency na gagawin sa ating lungsod. Hindi naman siguro, or wala rin naman siguro power tong ordinansang to na hindi aprubahan yung proyektong yan. Tama po ba? Consiel Attorney Lady Quintos. Yes, precisely, Madam Presiding Officer. This ordinance is not intended to hinder progress, but rather to ensure that development within the City of Manila continues and that prevent unnecessary delays or it may be avoided and ultimately deliver better services to mga kababayan po natin dito sa lungsod ng Maynila. Yun lamang po. Consiel Fogabante. Thank you, Madam Presiding Officer. Thank you, Councilor Lady Quintos. Thank you. Okay na po. All right, Consiel Elmer Par, you are recognized. Yes po.
You are recognized. Your Honor. Conselo, sige po. Go, Ako na. go ahead, Consial. Your Honor, gusto ko lang pong i-congratulate ang ating Pangulo kasi napakaganda ng state of the nation. Ramdam ng mahihirap yung sinabi niya na enough na yung pagdurusa ng bakayan. Siguro ito na yung pagkakataon in our time na makita ang pag-unlad ng bansa, kabi-kabila ang sa kupil. Siguro sa pagsasama-sama natin, mabubuhay ulit ang mga Pilipino at ang bansa. Siguro po ay sa ordinansa na ito ay hindi naman tayo inila sa kasamahan natin, kundi makipag-ayos tayo sa proper na tao. Parang siguro po ay hikayatin natin na tama nakaraan at magsama-sama na tayo sa ikauunlad at ikagaganda ng bansa. Okay. All right. Maraming yung pong pagkasaan ng mahiya naman kayo, ako po, hindi ako kasama doon, pero tinamaan po ako doon eh. At then, sumumpa tayo sa bayan, sa syudad. Meron tayong katungkulan, kaisa tayo yung napanood ko po yung sinasabi ni yung isang mayor na tinatayuan ng kanyang lugar ng minahan na ayaw siyang papasukin. Mayor na po siya. Ang sakit kapag pinapanood niyo po yung video. Dahil siya po ay may katungkulan sa nasasakupan niya pero hindi pinayagan at may nangyayari sa kanyang lugar na hindi niya alam. So I guess siguro po ay kunin natin itong ordinansa na ito na magsama-sama tayo. Ikauunlad ng syudad ng bayan. Ilamang po. Maraming salamat, Consial Veloso. Mr. Secretary, please take note of the manifestation of support. Meanwhile, I will have to give the floor to Consial Edward Tan and proceed to Consial Elmer Par and then Consial DJ Bagaching. But so for the meantime, Consial Edward Tan, you're recognized. Salamat po, lahat ko lang po na namin alilan kultural po at lante. Hindi lang ordinate yun ang importante. Ang mahalaga, tatayo nila na utanin ay naman dapat pinag-uutapan. At tulad po yung nangyari namin na kalawang distrito, yung lahat na malaktat, yung po nagagalawin. Ang maayos, tinayo mo, nakayuan ng building, parang namin na niyorme, parang tabunan. Maganda yung plata na malaktat, yung na gagalawin. Dapat yung pinag-uutapan muna, kumatok ka muna, nalunod na Maynila, at yung pag-uutapan, kung yung may nararapat, yung may maayos, hindi na lang tinayo, hindi lang tayo, para kanya maganda. Pero para namin, patingin namin, ay parang tamuran. Yung lahat na namin, hindi na maganda, pumangit. Kaya dapat, hindi lang ordinate yun, pinag-uutapan, dahil yung lahat na malaktat, ay historical na. Hindi makatayuan na lamang, patingin mo maganda, patingin lang ng tao ay pangit. Dapat talaga ay tumataayon nila, umakatok nila na lungsod ng Maynila. Dahil may gobyerno na Maynila para ipaalam muna kung maganda o pangit.
Kaya lang, ulit ng alam mo, lahat may nila ang gusto mong gawin. Di ba? Mapaalam pa muna. Sabihin, kailangan, coordination, pinag-uusapan, alam ba ay dapat o hindi dapat. Kaya dapat talaga, mapaalam sila na maayos para ikalaganda ng lulot ng Manila. Kaya ako po ay tumatayo para suportahan ang ordinansa na to para sa atin lulot ng Manila. Maraming pong salamat, Your Honor. Maraming salamat, Konsehal Edortan. I will proceed to Konsehal Elmer Par. You are recognized. Maraming salamat po, Your Honor. Karagdagan lang din naman po. Katulad po ng kadistrito sa ika-6. Siguro po kung may project naman po kung sinong ahensya o departamento ng ating national government, dapat at sa tingin po ng ating ekutibo na punong lungsod, kailangan nilang upuan. Hindi lamang po coordinate, pwedeng mag-collaboration pa sila ng pananaw na gustong gawing programa at proyekto sa lungsod ng Maynila. Ang ordinansa pong ito ay pagpapatupad po ng dapat na bigyan ng respeto ang pamahalang lungsod. Yung mga city government, sabi ko nga, Your Honor, ang napeperwisyo dito, ang mga nasasakupan ng lungsod, any city. At ang makikinabang din ay ang ating mga constituents. Kaya kung sakaling at proyekto, infrastructure o anumang programa to any city within the Philippines, siguro lamang na with due respect and with approve lang nga po tayo magbibigay ng certification at mga proper permits dahil ang nasisisi rin naman po ay ang gobyerno ng lokal. Hindi naman po napapansin na ang may gawa at inisyatibo nito. Kaya marapat lamang na may koordinasyon po ang anumang proyekto para pong magtatanim tayo sa isang lupain tapos hindi natin bibigyan ng abiso. Okay. Tapos kapag naperwisyo po yung pinagawa natin sa nakakasakop sa lupain, doon po natin isisisi. At kung perwisyo po ang namumroblema naman si local government, hindi naman po yung national. Kaya marapat lang nabigyan po natin ng abiso ang ating punong pa naman po ng Konseho ng Maynila yan. At kaya po napakaganda po talaga ng ordinansang ito para mapagsama-sama po natin ang ating pananaw po ng ating punong lungsod, ng ating Vice Mayor at ng 13th City Council. Yun lang naman po ang napakaganda sa ordinansang ito. May point of view ang Konsehal Elmer Par. Yes po. Maraming salamat po. All right, thank you. Mr. Secretary, please take note of the manifestation of support. Meanwhile, Konsehal, wait, hold. Konsehal DJ Bagaching, you are recognized. After I call on Konsehal DJ Bagaching, I will proceed to Konsehal Cheba Romeo. Thank you. Konsehal DJ Bagaching, you are Thank you, recognized. Madam Vice Mayor. Just to clear things up, no? What I understand, and you can correct me in this humble representation if I'm wrong. What I understand po, it's may abiso, may coordination, pero meron din approval or disapproval dito ng city government, from the mayor at least. Diba? Meaning, nobody can just left and right do any project there without the approval of the city government. That's what my understanding is. And which is proper and right, Your Honor. Diba? Kumbaga, the mayor and the city has a plan for the city of Manila. There's a plan. Every nook and cranny of the city, may plano yan. You cannot just put up something there in one corner without the approval of the local government. That's the understanding this humble representation has. And I think that's the essence of this ordinance, because I think there is a certification of coordination that needs to be given or granted or needs to be obtained from the party
which wants to do something in the city, whether it be a local agency, whether it be a national agency, any entity has to have that from the local government, because we have to follow the plan of the city. Okay. So I think that it's clear that this is not just coordination. This is not just FYIing. This is also getting the nod from the city if it's proper for the city and for the plan of our city and of our leaders, Your Honor. So with that, I leave it up to the body, but that for me should be the ordinance, and that should be the policy moving forward, Your Honor. Thank you. I yield back. Maraming salamat, Consel DJ Bagaching. Consehal Cheba Romeo, via Zoom, you are recognized. Madam Presiding Officer, ako po ay natutuwa at sumusuporta sa panukala po ni Consel Lady Quintos. Alam nyo, nararapat lang talagang ay habang panahon at maraming panahon na tayo ay gumagawa ng kalsadang ayos pa. Sinisira at saka tukumpunin. Pag hindi ayos, wala namang gumagalaw. Ito po ay nakita ko po yung bago mag-eleksyon. Yung mga kalsadang ayos pa, sinisira at yun namang ibang ayos na, ini-espaltuhan. Alam niyo po, bilang isang mga mayan na matagal na sa lungsod ng Maynila, meron po kaming palagi sinasabi, yung PSI, yung pong paghahalo ng simento. In layman's term, yung paghahalo ng simento, graba, at buhangin. At tamang pagpapatubig. Ang PSI po sinusuka ng ating kalsada. Yung mga kalsada po natin, usually, ginagawa po ng DPWS o ano man, may proyekto mga congressman natin kung hindi na dumadaan sa lungsod ng Maynila. Ang talagang dapat yan, kung kalsadang ginagawa, pounds per square inch. Sabihin nito, yung tibay ng simentong hahaluin mo. Usually yan, pag kalsadang nasyonal, kalsadang main road, gumagamit po tayo ng 11,000 PSI. Ang nakikita ko po sa ating kalsada, ay ginagamit lang nila, kahalati lang po, 2,500. Kaya kung mapapansin nyo, kakagawa lang po ng kalsada natin, ay sandali pa lang, umulan, pinarawan, sira na naman ang pondo. Sasayang ang pondo dahil unang-una, hindi sila nakipag-coordinate sa lungsod na Maynila. Pang sample, flood control projects. Ako po ay napansin ko ito sa dalawang bagay, sa dalawang lugar. Sa Quirino Avenue, sa Top Avenue. May project doon sa Quirino Avenue na flood control. Ang DPWH, may project po na flood control sa Top Avenue. Magkakabit lang na. Ang nangyari, dahil walang coordination sa atin, gumawa ang MMDA ng flood control, kinabit doon sa flood control project ng DPWH. Walang sa level. Ibig sabihin, dinugtong lang nila, wala sa level eh. Kaya ito po ang nagkakaroon ng bara sa atin, lalo lang sa intersection na yan. Kasi walang pagtutunguhan yung tubig, nagsasalubong na sila. Isa pa, yung Calaw, UN Avenue at Top Avenue. Ganon din po ang nangyayari. Project ng MMDA sa flood control at iba rin ang project ng DPWS. Kaya ako'y sumusuporta at tamang-tama po ito talaga na dapat natin gawin na ito sa local government units ang lahat ng proyekto. Kasi nga, meron nga tayong devolution of powers. Binigyan na sa atin na national dati yan eh. Hindi lang na-implement. Ako po'y sumusuporta na napakaganda. Timing na timing. Magbibigay po ako sana ng resolution. Kaso mas maganda pala itong ginawa ni Lady Quintos na ordinansa. Ako po'y sumusuporta. Maraming salamat po.
Maraming salamat, Consel Che Borromeo. Consel Fogabante, are you raising your hand or is that hand just stuck Yes, there? yes, Madam Presiding Officer, I'm raising my hand. Okay, yes, you are recognized, Consel Fogabante. Madam, I just want to be clear, no? Nilinaw ko na rin po kanina kay Councilor Liddy Quinto. Ayon po sa batas natin, no, a national agency simply needs just coordination with the local government. So regardless po ng personal na opinion ng ibang mga konsehal na kailangan ng approval bago ahensya po ng gobyerno, ang national or ang congressman man magkaroon ng proyekto sa distrito, hindi po talaga kailangan ng approval. Coordination na po, I actually checked already. Yung coordination po in project, para po kung sakasakali man, it's simply courtesy. No, na alam naman po natin, wala naman hong gagawin yung mga ahensya national sa atin na hindi naman makakabuti sa at the same time po, wala din pong autonomy po ang LGU natin to interfere with any national projects. So simply, para lang linawin ko ulit, ito pong ordinansan to is just simply for and not for approval. Tama po ba? Consel Attorney Lady Quintos. Yes, Madam Presiding Officer. I believe yung specific na minimade clarificatory ni Consihal Fogabante was those mentioned by my kasamang konsihal from the 4th District, Consihal DJ Bagaching. Since he was the one who stated the earlier statements with regards to approval and disapproval. Again, let me reiterate that Section 4 of this ordinance explicitly provides that there needs to be a certification of coordination po. Simply, coordination po with the local government unit, and then they just need to get that certificate po para rin po well-informed po tayo from the beginning, from the policy formation stage and up until the implementation stage of the project. Yun po, Madam Presiding Officer. Maraming salamat, Consel Attorney Lady Quintos. Finally, Consel Consel Fogabante, are you okay? Consel DJ. Okay na po. Thank you po, Alright. Your Honor. Okay, thank you. Consel DJ Bagaching, you're recognized. Am I recognized? Yes, you are recognized. Yes. What I take is whatever the author said, it goes without saying. Get the certification of coordination. You can do what has to be done in Manila. I think that goes without saying. But I think with the city council, we can give authority to the city to approve projects. That's all, Your Honor. That's his humble representation's take and opinion and my proposal. But I leave it up to the body. Thank you, Your Honor. I yield. Thank you, Consel DJ Bagaching. Majority floor, you are recognized. What is the pleasure of the majority floor? With that, Your Honor, basta ako, I also support this 101%. Napakagaling talaga ng principal author natin, si Honorable Lady Quintos. With that, Your Honor, I move that we close the period of discussion and debate. There's a motion to close the period of discussion and debate. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Your Honor, I move that we dispense with the period of amendments. There's a motion to dispense with a period of amendments. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Your Honor, I move that we approve for second reading the said ordinance. There's a motion to approve the said resolution. Ordinance. Ordinance. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. 1 minute recess, Your 1 Honor. minute recess is declared by the chair. Session resumed. Your Honor, we are here for third reading. An ordinance requiring all national government agencies, offices, and government corporations, including the contractors, to coordinate with the city government of Manila all project planning and implementation to be introduced, rolled out, or implemented within the city of Manila. Your Honor, I move for its approval on third reading and for publication. There's a motion to approve the said ordinance. Does anyone second this?
It has been seconded by Consel Almeron, Consel Sia, Consel Ponce, Consel Bagaching, Consel Tan, Consel Damagoso, Consel Hizon. I cannot see you. Hold on. Consehal Fajardo, Consehal Par, Consehal Bolong C, Consehal Castañeda, Consehal Reyes, Consehal Nieva, Yun. Consehal Borromeo, Consehala Juliana Ibay, Consehala Eunice Castro, Alfonso. Consehala Doctora Alfonso. Thank you. Consehal, sino ba to? Mercado. Consehal Jun Ibay. Consehal Jun Ibay. Consehala Chari Ortega. Consehal Lau. Consehal Alibarbar. Veloso po. Consehal Veloso. Veloso po. Consehal C. Consehal Tol Ignacio. Consehal Bobby Espiritu. Given that it has been duly seconded, are there any objections? Hearing none, motion is carried. Attorney Lady Quintos, you are recognized. Thank you, Madam Presiding Officer. I would like to sincerely thank everyone who expressed this report po sa mga kasamahan ko po dito sa 13th City Council. Ang mga suporta po ninyo affirms the value of this measure, but also strengthens our shared vision for a more coordinated, responsive, and efficient government service within the city of Manila. And I would like to manifest that the whole majority block, including a regular presiding officer, Vice Mayor Chia Atienza, be made principal author po, co-principal authors of this measure po. Mr. Secretary, please take note of the manifestation and request of the author. Majority floor. Yes, we are done with the last item for the day. It's a resolution authorizing the Honorable City Mayor as local chief executive to institute and file the necessary criminal complaint, civil actions, and/or administrative proceedings before the appropriate forums against government officials and/or private entities in connection with the illegal demolition of the Rasak Covered Court and the ongoing illegal construction of the Centro Comunidad de Santa Cruz. Your Honor, I move that we tackle this on the floor. There's a motion to tackle the said resolution on the floor. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Your Honor, considering that this is an administrative measure and the title self-explanatory, I move to dispense with the period of discussion and debate and amendment. There's a motion to dispense with the period of discussion, debate, and amendment. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Your Honor, I move for the approval of the said resolution subject to style. There's a motion to approve the said resolution subject to style. Does anyone second this? It has been seconded by Consejal Almeron, Consejal Bagaching, Consejal Espiritu, Consejal Hizon, Consejal Ignacio, Consejal Sia, Consejal Tan, Consejal Ponce, Consejal Domagoso, Consejal Attorney Quintos, Consejal Yanieva, Consejal Castañeda, Consejal Par, Consejal Fajardo, Consejal Borromeo, Consejal Jun Ibay, Consejal Doctora Irma Alfonso, Consehala Juliana Ibay, Consejal C, Consejal Castro, Consejal Doc Mercado. Any more? Given that it has been duly seconded, are there any objections? Hearing none, motion is carried. Your Honor, since there are no more items Okay na yan. Okay na yan. to discuss, I move that we lift the suspension of the rules. There's a motion to lift the suspension of the rules. Are there any objection? Hearing none, motion is carried. Your Honor, I move to adjourn. There's a motion to adjourn. Are there any objections? Hearing none, session is adjourned. Thank you po. Hold on. Thank Before you you. leave, wait lang. From DILG
City Director, Mr. Marco Cabuenas Jr., inviting City Councilors of Manila to attend the second day of newly elected officials refresher course for NCR officials at Novotel Hotel Araneta City, Quezon City. For interested participants, please contact Consihal Par. Thank you very much. Salamat po. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Keep Bye. safe. Congrats. Ingat, ingat. Thank you, lady. Congrats. Congrats. Bye. Salamat po. Thank you po. Congrats, Kuya Ian. Mga konsehal na pumasok, ayaw yung mga picture muna para makita nila yung mga nandito at pumasok na walang pasok.